piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Muli, maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos na napakabuti. Magandang araw po sa bawat isa. Kumusta na po kayo? At muli, sa araw na ito, sa biyaya ng Panginoon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat po ng John chapter 10, verses 9 and 10, hango po sa English Amplified Bible. At ito po ay pinamagatang kong Jesus, the only gate. Tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa, maging sa mga minamahal po naming taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Dalangin ko po, siya po ay patuloy na pasaganain nyo, Panginoon, ang kanyang buhay mula sa espiritual na pagpapala, physical, mental, emotional, material at pinansyal na pagpapala ayon sa inyo pong kalooban sa mga taong patuloy na lumalapit sa iyo na may kababaang loob at patuloy na hinahanap ang tunay na paghahari po ninyo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa aming pagpapatuloy, Banal na Espiritu Santo, kayo po ang siyang maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi po sa inyo dito po sa aklat po ng John chapter 10 verses 9 to 10. Sabi po rito ng Panginoon, siya ang tunay na pintuan. Sabi po niya sa verse 9, I am the door. Anyone who enters in through me will be saved or will live. He will come in and he will go out freely and will find pasture. Ang Panginoon daw po ay ang tanging pintuan. Ang lahat po ng papasok sa pintuang yan ay makakasumpong ng kaligtasan. Siya po ay maglalabas-masok at siya po ay makakasumpong ng pastulan. Alam niyo po, ang pastulan, sa yung mga tupa, pag ipinapastol, di ba, yung maraming damo, green pasture, matubig, ganyan po. Katulad din daw po natin, bilang anak ng Diyos, makakasumpong tayo ng pastulan kung tama ang pintuan na ating papasukan. Ang tinutukoy pong pintuan dito, walang dilit iba, kundi ang Panginoong Kristo. Kung siya po ang ating hinahayaan o pinaghahari sa lahat ng aspeto ng ating buhay mula sa espiritual, physical, mental, emotional, material at lahat ng pagpapala maging sa pinansyal. Pag pinaghahari po natin ang ating Panginoon, tayo daw po ay makakasumpong ng pastulan. Ibig sabihin, ng marangyang buhay. Meron po mga problema sa ating mga tao. Tayo po na mga tao, hindi po mawawala yan eh. Subalit, ang problema na ating pinagdadaanan, hindi po tayo mananahan doon. Dadaanan lang po natin. Dahil kasama natin ang Panginoon na siya magbibigay ng karunungan na nagmumula sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Bibigyan niya tayo ng wastong kaisipan. Sinabi niya rin po sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Kung ang Panginoon Kristo po bilang tamang pintuan na ating papasukan, tayo po ay mananahan sa piling ng Panginoon. Ibig pong sabihin, lahat po ng aspeto sa ating buhay, pinaghahari natin ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng buhay na masaya, buhay na matiwasay, buhay po na kahit sa kabila ng mga mabibigat na problema, meron po tayong kagalakan dahil ang katuwang po natin na bumubuhat sa bigat ng ating mga pasanin
ay walang dilit iba, kundi ang ating Panginoon na siyang tanging pintuan na dapat nating pasukan. Saan saang pintuan po ba tayo pumapasok? Delikado po yun. Sabi pa po sa verse 10 ng John chapter 10, mula sa Amplified Bible, "The thief comes only in order to steal, to kill, and to destroy. I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance to the full till it overflows." Kita niyo po, no? Ang ganda. Sabi po dito, ang magnanakaw po, ang tinutukoy po rito magnanakaw ay walang dilit iba, kundi ang diablong Satanas na kaaway po natin. Hindi po natin siya nakikita, subalit na paghaharian niya po tayo. Paano natin ito malalaman? Kung tayo po'y natutuksong magalit, ayan, ginagamit na po tayo ng diablo riyan. Ano po nagiging epekto ng galit? Minsan, napapahamak ang ating buhay. Pag tayo nagagalit, nakagagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin bandang huli. Dahil nga po, ang naghahari sa atin ay hindi ang Panginoon. Nagkamali po tayo ng pintuan na pinasukan. O nagkamali tayo ng buhay na ating ipinapamuhay. Dapat po alam natin kung anong buhay ang ating ipapamuhay. Buhay po na ganap at kasiyasiya, matatagpuan lamang po sa ating Panginoon Kristo. Sa Kanya po tayo magtiwala, sa Kanya po tayo manangan. Huwag po tayong manangan sa galing ng mga tao. Wala pong masama, lumapit tayo sa mga tao, humingi ng payo. Subalit, sabi po ng Biblia, higit sa lahat, sa Panginoon Diyos daw po tayo magtiwala, buong puso. Huwag daw po tayo manangan o magtiwala sa sarili nating karunungan. Sa halip, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at bibigyan niya po daw tayo ng maayos na pamumuhay. Bibigyan niya tayo ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Mabibigyan natin ng solusyon at higit sa lahat, mga pabor, ibibigay po ng Diyos sa atin. Maalala niyo po, siguro sa lahat ng mga bagay, minsan may mga taong tutulong sa iyo. Sa pinansyal o saan mang aspeto ng buhay. Ito po ay galing sa Panginoon kung sinasaliksik po muna natin ang kaharian o katwiran ng Diyos. Kung tayo po'y mananalangin, lagi nating inuuna ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Makakaasa po tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Ano mang problema, meron tayong hinaharap. Tandaan po natin, ang kaaway, ang diablong Satanas, wala po yung nais, kundi nakawin ang kaligayahan ng ating buhay, nakawin ang kapayapaan ng ating buhay, maging nanakawin niya ang pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Kung hindi po tayo makapag-iingat, paano po tayo makapag-iingat? Lagi po tayong manalangin, lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos, dilidilihin po natin ang salita ng Diyos. Higit sa lahat, pag may problema po tayo, umawit po tayo ng mga awit na papuri. Purihin natin ang ating Diyos, makakaasa ka kapatid. Sa pagpupuri, hindi lamang sa pamamagitan ng awitin, maging pinupuri natin siya sa ating mga maayos at malinis na pamumuhay, makikita natin ang paghahari ng Diyos. Di po ba, sabi niya sa Matthew 6:33, pag inuna natin siya, lahat ng ating kailangan ay Kanyang ipagkakalob sa atin. Di po ba, sabi niya, Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that we are needed shall be added unto us." Maraming salamat po. Tandaan po natin, si Jesucristo lamang ang tanging daan. Jesus is the only gate. Huwag po tayong pumasok sa pintuan ng kapahamakan. Ano man tukso na nasa mundong ito, labanan po natin. So, papaanong paraan natin ito mapaglalabanan? Paglabanan natin ito sa pamamagitan ng masidhing pananalangin, masidhing pagtawag sa Diyos, higit sa lahat, pagdidibusyon o pagbabasa natin, pagninilay-nilay ng Kanyang makapangyarihang salita. Ang sinabi po niya, magtatagumpay po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Maraming salamat po. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon,
anuman ang mga bagay na aming pinagkatiwalaan, anuman ang mga pangyayari na aming pinagkatiwalaan na maliban sa iyo, patawarin mo po kami na napahamak lamang ang aming mga kaisipan, ang aming mga buhay, ang aming mga sarili higit sa lahat. Ngunit Panginoon, kung sa iyo po pala kami magbibigay ng tiwala, buong puso, Panginoon, sinabi mo, O Diyos, pagpapalain mo po kami, masusumpungan po namin ang tunay na pastulan. Ang pastulan na tinutukoy mo, Panginoon, walang dilit iba, kundi ang buhay na masagana at kasiyasiya. Anumang bigat ng mga problema, pagdadaanan lamang po namin ito at masusumpungan namin ang kagalakan at kapayapaan, magandang solusyon, provision at mga pabor ipagkakaloob mo sa amin kung ikaw ay aming uunahin. Salamat po, Panginoon, nawa ay nadulutan po namin ang aming mga minamahal na ito na taga-subaybay sa programang araw-araw na pagpapala ng kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa makapangyarihang salita mo. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.